Grabe itong kababayan nating national master lamang ang titulo ha. Mula sa Davao, Oberio Aglipay, si Engineer. Tatlong Super Grandmasters po ang nakalaban. Ay, nako talaga. Hindi ka makakapaniwala sa kanyang performance. Tatlo po ang i-analyze nating laro niya against Super Grandmasters. Bago natin simulan, sagutan muna natin ang puzzle na iniwan sa atin kahapon ng Internet Chess Club application. Congratulations po sa mga nakakita ng napakagandang tira. Check. Sacrifice, Rook takes pawn. Check. Sasabayan ng check, tatakbo doon, at susundan po ng Check. bishop. Tapos ang laban. Bakit natapos ang laban? Kasi only move, kung iyaharang ang tore, alinman sa dalawa, laging kakainin lang po yan. No? May nakaabang na may kabayo pa dyan. Ubus-ubus talaga lahat ng pyesa hanggang sa mamate ang Black King. Sa mga wala pa pong Internet Chess Club application, napakaganda na po nito, kunin nyo na. Libre lang po ito, paggawa ng account, downloadable sa Play Store at App Store. Meron ka na sa iyong cellphone kahit saan ka magpunta. Basta may internet, may data ka, makakapaglaro ka, makakapag-solve ka ng puzzles. Okay po, eto na. Black dito ang ating kababayan, no, against Super Grandmaster Alexander Shabalov. Super GM pa rin po para sa akin yan kasi po ang tagal ng panahon, 2600 yan at lahat ng mga moves yan sinusubaybayan ko mga kamatyas. Ngayon lang po yan bumaba kasi nga nagkaedad na, pero grabe, legend yan. Tumira ng Knight F3 sa ating pambato, sinabayan ng Knight F6, E3 lang. Grabe, nagtipid. G6 para magpa-fianchetto developments, grabe tong B4. No? Si Shabalov po, para sa inyong kaalaman, mahilig mag-imbento yan ng mga kakaibang opening, no? D5, well principled, control the center, bishop B2, bishop G7, C4, ayan, para may tension kagad sa sentro. A5, binasag ng ating pambato yung pawn na yan at obligado mag-push Kasi kung kakainin, papangit. Mawiwik yung A-pawn. At kinapture na yung pawn C4, bishop takes, at kinaslingan na para safe ang king. Ganun din ang ginawa ng white at nag-knight BD7 develop at nag-A4 na po. Pinantayan na yung space sa queen side. Kasi kung hindi po gaganyanin, mag-a-advance ang black dyan later on, kakain ng space yan sa queen side at kahit na bulinggit yan, magiging sakit ng ulo ng puti yan pag pinabayaan. Kaya nag-A4 dito, knight B6, atake muna sa bishop, bishop B3 at nag-C6. Ang ganda ng tira ni Engineer. Ayan, national master na, engineer pa, no? Ang galing. Talagang pinagsabay niya yung pag-aaral at chess, C6 para basagin ng B5 at nag-knight A3, depensa lang. Kasi po, kung kakainin po yan, magkakaroon ng maraming option ng bishop, no? Imagine niyo, kain-kain, ano? Magkakaroon ng bishop A6, magandang option ang mangyayari. Kaya ginawa ni Shabalov, nag-knight A3 muna na kapag kumain ang black dyan, knight ang ipangkakain. Solid nga naman. Ibinida na po yung knight para mas centralize, mas malakas. Rook C1, talagang pinag-iinitan yung pawn C6. Pinapa-react talaga na ikaw ang kumain, parang ganun, ano? Bishop D7, dinipensahan, sinundan pa ni GM ng knight. Talagang diniinan ang pawn C6 mga kamatyas at wala na, talagang napa-react na si Engineer. Kinain-kain and then knight takes B5. At dito po, ayun, napakainam ng C5, napakainam ng knight, ang lakas ng control, obligadong i-neutralize pagka ganyan po, no? Hindi pwedeng ipapaagaw, ipapakontrol na lang natin for life sa kalaban natin. Yung file, kailangan tapatan natin ng tore. Ang ganda ng ginawa ni Master Oberio. Nag-queen E2. Okay? Para pag kumain sa tore, ang plano, yung isang tore ready na sa pamamagitan ng isang angat ng reyna. At nag-E6 lang, okay, patibay lang sa knight. Nag-H3, kumunat muna, extra pasingaw sa back rank. At nag-Rook FD8, Bishop D4, okay, may balak ba doon? Pero wala naman, may knight naman. Palakas lang ng bishop ba? At nag-Rook C6. Ayan, nagandahan ako dito. Kasi po, ang plano ng Rook C6, hindi lang basta angat, kundi ibabaterya yung tore para mas may mainam, malakas, maagaw ang C-file control. At dito, Knight A7. Talagang, kumbaga sa baka, sinusuwag kagad ng sungay. Paano yung suwag? Buti hindi pa ako panot, no?
Kasi kung panot na ako pag gaganon, no, kita yan eh. Okay, knight A7, oh, talagang sinusuwag kaagad ng sungay eh. Kinain, kain, at nag-knight E8. Okay, para ang nakikita ko po dito, syempre, una sa lahat, exchange ng bishop, pero ito may maneuvering square yan eh. Kinain, kain ng king, at nag-D4 na. Yun, oh, late ano? Late comer yung pawn D4. Oh, pero yan talaga ang the best niyan. Knight B4. Ano plano ng knight B4? Okay, ganda rin ano, malakas yung knight. Queen B5. Ayan na po. Nako, dinaan na sa gulang. Oo, si Shabalov nawala na buhok niyan. Dati may buhok yan eh. Nawala na buhok niyan. Eh, ibig sabihin, gumulang na sa chess yan. Queen B5, nakita niya siguro, lalamang ako sa endgame. Hamunin na kita ng queen. Kinain, kain, and okay. Kumbaga, sabi ni Master, yan ang gusto mo ha. Sige, palit-palit tayo. Rook C7. No, pero teka muna, kinontrol muna ni GM ang 7th rank. Nalalakasan ako. Kasi may bishop takes pawn pang paparating. Ang lakas. At nag-knight A6. Ayun. Ito yung hindi ko napansin. Itong napakatalinong tira, itong knight A6. The best move to neutralize immediately the rook on C7. Ang lakas ng knight A6. Grabe, ang ganda nito. Ang lupit mo, engineer. Ang galing nito. Magkakasama po kasi kami sa Hong Kong nung nandun kami. Napakabait na tao po ni Engineer Oberio. No? Knight A6, nag-king F8. Ayan, para, okay, syempre, ilipat yung king dito. 'Di ba? Mangyari nandoon ang digmaan, yung king natutulog lang eh. Endgame na to eh, king must be active, tatandaan po natin. Ano? Knight takes, and then nag-bishop C4. Yan, plano, ikakain, isasabay na, pero nag-knight B4, rook D2, and then nag-rook C6. Okay? Atake sa bishop, bishop B5, Chumek. Oh, yun ang pakinabang nung pasingaw. Kaya importante may pasingaw po yung king eh. Huwag yung totally pantay na gano'n. Pag nadali ka ng check sa ilalim, yari ka. Wala kang extra space. So, yung H3 pumatak. May tinakbuhan. At nag-G5. Yan, ang mga binibiling tira dyan. Oh. G5. Ano plano nito? Sabay ganun, ano? To limit the white king's activity. Nag-E4. Magpo-produce ba ng pass pawn? King E7 na. On time. At nag-King G3 and then nag-H5. Grabe. Imagine, national master Parang siya pa yung nagpipilit sa legendary GM. Ang galing talaga ng Pinoy talaga. Talented talaga yung mga players natin eh. Oo, kinulang lang tayo sa exposure eh. F3 harang at nag-F6 no to protect the G5 at kinain-kain at nag-D5. Okay, kinain-kain uli and syempre to block the dangerous pass pawn pag nakatulak po kasi yan. Nakarating yan sa D7. Ay, grabe. Oo, grabe, tindi nun. So, kailangan to stop immediately the progress of the pass pawn, kailangan pong i-block talaga ng king yan. At dito nag-rook E2. Anong plano binibigay no sa inis ni Shabalov? Oh. Sa'yo na yan. Ayan, no? Oh. At kinapture na po yung pawn D5, nag-rook E8, and then check, umangat. Ayun, wala na. Talagang uminit na yung ulo, umusok na. Kumbaga sa basaga mo ng itlog sa ulo, maluluto sa init ng ulo. Ayan, no? Nag-king G4 no? O, pero dapat daw ang tira is king H2. Lamig lang, ulo, lamig. Nag-king G4. Ayun, oh. Mapipisaan, maluluto itlog sa init ng ulo. King G4, sumabay ng atake pero ang evaluation bar sumabay din. Pabor sa ating kababayan. At nag-knight to E3 check. Ayun, kumabuse din si Master Oberio. Alam nyo po, ayan no, dito yung clock wala na po pero wag nyo na pong intindihin yan na nag-error lang po yung registry ng clock dyan. Pero tuloy pa to may clock pa sila dyan. May time pa yan. Nag-error lang sa registration nila ng clock. Okay, pero dapat daw accurate po is knight. Ay, oo nga, no? Kitang-kita. Oo nga. Oo, knight F6. Tanga yung tore. Oo, pero uminit din ang ulo ni engineer, oh. Chinik din. Sabayan. Kinain din. Yun ang nakita niya eh. No? Tapos H3, H2, nag-king G4 to stop the H3. Chumek ulit. Binigay na to. Kinain. Knight F5 check. King G5, ayun. Sino ba nagsabi noon mga kamatyas na legendary na ang the best piece for the blitz
ay yung knight kasi unpredictable yung mga talon-talon. Unlike bishop, kita mo kaagad yung mga squares dito unpredictable Ayun, bishop to d7 o para walang knight e6 check dodobolin kasi. Kinain nga lang yung pawn. At nag-king f6, knight d2, rook b8 para atakihin yung b7, rook b3 depensa muna, bishop b5 tinakpan ang depensa kakainin na po and then nag b6, king e5, rook d6 o rook e3 check, sorry. Nag king f4 at dito nag-check, ganon. Ayun, pagtira po dito ay nakalagay won by our pambato National Master Engineer Oberio. Kung sa bagay wala na rin po talaga Alam niyo kung bakit? Titira na lang po yan ng kumbaga nakabakod na to Ito na lang po kukuntiryahin dyan. Pwedeng mag-knight, sabay ganon. Ayan, marami pong options na dito to play at panalo na po talaga ang black dito. Ayan. So congrats kay National Master Oberio. Itong pangalawa, nako. Ito, mas pabigat ng pabigat to hanggang sa makarating sa pangatlo. Super GM Yu Yangyi ng China. 2700 ang rating. Okay, analyze natin. Black uli dito si Master Oberio. Partida pa, puro black Puro black pa. E4, C6, tinirahan po ng Caro-Kann, D4, D5, advanced variation ng Caro-Kann, Bishop F5 labas, Knight F3, E6, Bishop E2, mapayapa, simple lang ang approach ni Yu Yangyi. Castling, Knight E7, A4, mag-A5 yata yan Bishop G6, A5, ayun na nga po. Ang alam kong tira doon kasi A5 pero inalaw lang, pinayagan lang ng ating pambato na maka E5, C5, ayun. Para ito pong knight ililipat dito sa C6 at parang mako-convert siya ng French defense na nakalabas ang bishop. Sa French defense po kasi dapat yung bishop nandito sa C8, di ba? Yan ang realization So dito, nakalabas na. Kinain ang C5, knight C6, ayun threat muna sa E5, may threat sa C5, may pabitin A6, talaga ginulo na ni Yu Yangyi kinain, bishop takes, so may bishop B7 na paparating, pero nag-queen C7 muna para abang muna na wag maka-bishop B7 para di makapanggulo. Still bitin pa rin ang C5, bitin pa rin ang E5, knight C3. Walang pakialam si Yu Yangyi, mukhang ito yung paparating Kinain na po yung C5, bishop F4 to protect the E5 at dito nag-castling na. Yan ang gusto ko sa laro ni Master Oberio, yung king niya laging safe, nakapag-castling lagi Bishop B5 at nag-rook B8, rook E1, ayun. Tingnan niyo yung evaluation bar. Galing ni Master Oberio. Yan, pag rook E1, tumira ng knight B4 para atakihin ang C2. Tapang ng ating National Master. National Master lang po yan. Hindi yan FM, hindi yan IM. NM pa lang yan, pero parang Grandmaster maglaro, O knight B4 to attack the C2. Pero dito po mga kamatyas, konting lang po, ang malakas daw na tira dito, D4. Yan ang gustong itira ng computer, D4. O medyo may kalaliman lang ito mga kamatyas, Pero pag D4 kasi, parang mabibitin yata tong bishop, Oo nga, parang may bitin Wait lang po mga kamatyas, liwanagin ko lang. Pasensya na po bago natin ituloy yung knight B4 na nangyari. Pag nag-D4, pag umalis kasi yung knight, kain ito. Kitang-kita, di ba? So, ibig sabihin, baka kumain muna dito. Kaso sasabay doon. Sasabay dyan. At kapag kinain ito, kain doon ay oo. Grabe naman kalalim, malalim. Pagka gumanon, may ganun, lamang ng isang pyesa pero mababawi din plus may malakas na pass pawn, may ganun mamaya. Sa endgame dadalihin mga kamatyas, sa endgame, galing nun. D4 ang the best sa tira pero knight B4 ang option kasi ito yung nasulyapan Nag-bishop A4, dinipensahan, hinabol ng knight ang bishop, umatras at nag-A6 muna para walang kulit-kulit na atake sa reyna. At nag-bishop to G3, knight C4. Tingnan nyo kung gaano kapogi yung mga minor pieces na yan. Kumbaga sa sundalo, nakaganon lahat Ready to fight lahat.
At nag-queen C1. Okay, dahil itong knight C4 may atake sa B2 so kailangan depensahan. Ayan, nabubulol na ako. At dito nag-rook C8. Sa ganda kasi ng mga tira ni Master Oberio, nakakabulol. Nag-rook C8, ayun oh. Grabe, formado lahat, nakakasa. Nakakasa lahat, oh. At nag-H4, okay? At dito Bishop A7 atras muna. Grabe yung itong mga, oo, ayun, yun. Yun ang plano. Knight takes and then queen takes. Ayun. Knight E2. Malakas ang pang-amoy ni Yu Yang Yi, no? Naamoy niya. Nasasakripisan siya. At nag-knight A5 yan. Ang talagang apakalakas at tira. Apakalakas. Apakalakas. Ayan, oh. Galing, oh. O, knight D4 na lang ang ginawa, kinain. Obligado po ng ipangkain. Siyempre, pag knight, pipingas lang doon, lalong walang kalaban-laban si Super GM. At nag-queen B7, umilag lang para yung tore masalubong ang queen. At nag-queen G5, siyempre, pitik H6 muna, tempo muna. Queen G4 at nag-knight C2. Ayun, oh. Oh, grabe. Oh. Ano yung oh? Okay, nag-H5, atake sa bishop. Aha. Bishop H7, atras muna. Oo, para talagang safe. Rook, ayun. Ayun, ha? Ba't ganun? Ang pinili ito, teka muna. Naguluhan ako ron hindi kinain yun, ano? Ang pinili, yung knight. Kain. Sinimplihan lang ng bagay-bagay. O, ayaw kainin yung tore? Ano meron doon? Wait lang mga kamatyas, ano? Ano meron dito? Pag kinain yan, kasi kakainin ng tore. Oo. Sabay Bishop E4. Wala na rin, patay na rin. Di ba tawag ng mga veteranong players natin dyan, bangkay na rin. Bangkay na yung position eh. O, wait lang ha. Okay. So, kinain. Nilinis lang yung board eh. O, nilinis eh. Tapos, next in line, yung B2 papabagsakin and then, eto na, papagapangin na yung paspon. Bishop F4, whoop! May mga huling tare. Kumbaga sa manok, mga huling sima ng ano, yung tira sa leeg, ano? Tsaka sa kilikili ng manok, patay pa ng malaon. So, kailangan yung King F8. Yan. So, ilag-ilag lang, safety lang. No? And, nag-Bishop E3, Bishop F5, paalis muna sa Reyna, Queen F4, at saka kinapture po yung B2 para talagang sure, safe ang mga bagay-bagay. At nag-King H2 na. Queen C3, threat muna sa tore. Rook C1, sinalubong po. At nag-Queen B2 ulit. Rook B4. Huh? Tapatan, no? Tapatan. Queen E2, takbo lang. Ha, relax lang. Ay, ang ganda. Ganda ng mga tira ni Master. Ayun, oh. Ang galing, oh. Ang lupay, eh. Kinain-kain at dito nag-Queen H4. Saan pupunta yan? At nag-Queen G4. Ayun na po. Kumbaga sa ano'y, ano na, naalala ko yung tawag ng ka-teammate ko sa mga ganyan, Queen to Queen eh. O, Rook C7. Hindi ko na po sabihin kasi syempre may mga nakikinig na bata. Bishop H5, okay? At, isang po na nga lang ang babawiin. Talagang ayaw pa bawiin. Bishop C5, King G8. Wala na. Ayun pa yung isa. Napakayaman sa pawn. Bishop B5 muna, no? Kasi po kung magpupush ka, ganun lang eh. Mapapangit yung bishop eh. So, layo muna para mag D3. King F4, Rook C2, atake muna. Walang ka danger. Oh. Safe na safe. G4, D3, check, gumanon. Dito para abangan yon. Nag-Rook E2 muna para di makatawid yung king. Bishop B4, no, to hold the D pass pawn. Pero nag-Rook B2, gumanon. Threat uli, gumanon. At nag-A5, ayun. Para ipanggulo naman yung isa pang pass pawn. Kasi dalawa yan eh. Rook B8, Bishop C4, gumanon, push. King E3, ayaw mag-resign ni Super GM. Nasa isip niya, national master lang to. Bibigay ito. Check, gumanon. Bishop D5, ayun, pinakain na. Kinain muna to, kinain yon, kain, and then gumanon. Ayun. So, nalinis yung mga pass pawns, ano, pero may another target. Ayun ba talagang grabe talaga. Oh, check.
Hanggang dulo sumisipa kaso meron pa ring paspon. Ang galing talaga. Hindi na uubusan. Ayun, ang mga tiers. Pag kinain, may check double. Grabe. Parang nakainom ng Bonamin. Tuloy-tuloy. Hindi na hilo. Pag tira dyan ng pawn, saan pupunta ang bishop? Saan pupunta? Wala na. Ito na. Ito na yung next. Halimbawa, kung pupunta po dito, meron ng rook G1 and then next move ay H1. Grabe, ang lupites. Papapalakpak ka talaga. National master lang yan. Iba talaga Pinoy, talented eh. Okay, etong pangatlo. Naku, mabigat to. Super GM ng Russia. Former Russian ito tapos lumipat sa Serbia. Yan, parang si Shabalov, no? Former Soviet Union tapos naging Latvian yung lugar ni Tal tapos naging USA noong 1994. Pangatlong laban. This time po, puti na ang ating pambato. Tumira ng E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez, A6, classical po ang approach. Bishop A4, Knight F6, castling. So very normal naman po ito, Bishop E7. So sa mga di pa nakakaalam, pag kinain kasi yan, may Rook E1, madali lang po mababawi yung pawn sa E5. So Bishop E7, preparing na makapag-castling at nag-D3. Ayun, protection lang sa E4. D6, C3, okay, very normal, very typical. Castling, Rook E1, H6 at Knight BD2. B5 inatake, Bishop C2 tago lang at Bishop B7, A4. Ayun, nag-insert muna para mapalambot, mag-insert kagad ng pressure sa queenside. Rook E8, D4, kinain, kain lang at nag-Bishop F8, Knight F1. Grabe laro ng ating pambato, no? Parang yung mga ina-analyze nating mga Super GM games, ano? You know, mga ano yan, class move yan class idea yan Knight B4, inatake ang bishop, Knight G3. Okay, pinakain na talaga ang bishop Kinain-kain at nag C5, okay? At din-E5 para ma-close at ma-stop ang power ng diagonal. C4, ayan, C4. Maganda dyan yung knight, yan ang plano, mga kamatyas. Ano? Yan ang nakikita ko mga ikot-ikot dyan. Pero kailangan dalhin muna yung knight sa C5. At nag-B3, ayun, todo-todo habol naman dito si engineer. Dahil, ano kayang klaseng engineer si Master? Di ko natanong, ano? Civil engineer yata. Kasi, alam niya kasi magiging konkreto pag tumibay yan, di mo na matitibag yan. Gusto niya palambutin ka agad di ba? Rook C8, kain, Bishop E3 muna. Develop, Knight D7, kain, and then nag-Rook B1. Ayan na. So, atake sa Bishop at dito po umatras and nag-Rook B4. Ayan. So, dito po, no, ang ganda nito. Pababagsakin yung pawn sa C4. C3 in advance, hinabol po ng tore para pag alis mamaya ng queen, talagang totally makuha talaga yan. Pero ayaw pumayag ni Sarana. Gusto niya mag-bishop to G7 to maintain, to protect the C3 pass pawn. Bishop D4, inunahan po. Kumbaga, kakasaka pa dyan, aabang ka dyan, itong sayo. Nag-H5, ayan na, para aatake. Okay, i-dislocate yung knight. Pero in H4 lang para pantay lang ang space sa king side. At nag-knight to E5 na, okay. Kinain lang ng bishop kain and then rook B3, ayun. Kumbaga, talagang totally akin to, sabi ni Master Oberio. Nag-Bishop H6, ay talaga, ayaw talagang ipakain. Nag-Rook D1, Queen A5, ayan hindi na pwedeng kainin kasi nakaabala yung Bishop. Sukat na sukat pa rin. Rook D3, ayun mga kamatyas, no? Rook D3, Queen A1 check. At dito po mga kamatyas, eto na. Nag-Rook B1 si Master, nag-blunderatious last minute. Nag-uusap ko po kami sa kainan no? Pareho kami ng hotel. Ayun, bigla niya nabanggit sa akin yan. Nag-blunder daw siyang bigla. Pero kung umangat lang daw ng king, wala na, awarding time na. Kasi babagsak na Ano pa ang gagawin ng black dyan ni Sarana to protect the C3 pass pawn and next in line kakainin na yan. Wala na pang-protect ko. Yung bishop doon, patay. No, ito na lang ang gumagana dyan Totally losing dito si Super GM Sarana.
kung nakita yung King H2. Pero dahil pag Rook B1, unfortunately, mga kamatsas, nabirahan ng isang panga. Pagsuntok sa panga, grabe, bagsak pambigla, nasacrificean, kain, and then C2. Resign ang ating pambato. Bakit po nag-resign? Saan man pumunta ang queen na nakatret, diretso ng promote. Diretso na po ng promote yan. So ganun din, talagang ang queen, ma-exchange at ma-exchange dyan sa queen na yan. Kasi magkuqueen na eh. Okay? May bishop eh. Unstoppable promotion ay nakatret pa. Grabe kalupites, ano? Pero mga kamatyas, ganun pa man, saludo pa rin tayo sa ating pambatong si National Master Aglipay Oberio, no, ng Team Davao Eagles. Ang galing ng pinakita, grabe. Biruin mo, 3 mabibigat na GMs yun, ha? Winning pa rin siya dito eh. Kung di lang na blunder, winning pa rin. Ang galing. Huwag nyo na pong intindihin yung time dyan na nakita nyo. Naki-0-0 error registration lang po yan. Pero yung game talaga ang mas realidad dyan, mga kamatyas. Ano? Salamat po. At congrats sa ating kababayang si Engineer Oberio. Isa siyang huwaran, inspirasyon sa mga national masters natin na hindi ko mo NM lang ang titulo, hindi na tayo sasabay sa mga legendary super GMs. Talentado Pinoy. Okay, salamat po mga kamatyas. Magkita-kita tayo sa mga susunod pa nating chess updates. Don't forget to subscribe this channel. Bye-bye!